Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1248. This article na to, dinidiscuss kung pwede nga bang pilitin si creditor na tumanggap ng partial payment or hindi. Or kaya naman, pwede bang pilitin si debtor na magbayad ng partial payment or hindi. May mga pagkakataon ba na pwedeng tumanggap or magbayad ng partial payment? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1248. Unless there is an express stipulation to that effect, the creditor cannot be compelled partially to receive the prestations in which the obligation consists. Neither may the debtor be required to make partial payments. However, when the debt is in part liquidated and in part unliquidated, the creditor may demand and the debtor may effect the payment of the former without waiting for the liquidation of the latter. So itong Article 1248, itinuturing siyang isa sa mga importanteng provision sa ilalim ng payment or performance of obligation, especially dahil closely related siya sa Article 1233. So related to Article 1233, which talks about integrity of payment. Okay? So pag sinabi natin integrity of payment, sabi dun, ang utang ay hindi bayad unless yung thing or service ng obligation ay completely delivered or rendered, as the case may be. So yun din naman nakalagay sa 1233. And then, dinescribe ng Supreme Court ng 1244 ay pinapakita yung indivisibility of payment. Generally, hindi pwedeng pilitin si creditor na tumanggap ng part lang kung ano yung due at hindi rin pwedeng i-insist si debtor na bayaran kung ano lang yung part lang. So, the Supreme Court describes Article 1248 as embodying the indivisibility of payment. So, pinag-uusapan dito yung indivisibility of payment. Yan. Although kaya mo siyang bayaran, pero hindi mo dapat siya bayaran ng partial kasi ang payment, pwede siyang indivisible. Yan. So, i-breakdown natin. General rule, bawal ang partial payment. So, ang debtor hindi pwedeng pilitin si creditor na tumanggap ng partial payment kasi ang rule, dapat ang payment must be complete. So, general rule, no partial payment. Yan. Okay? Halimbawa, si A may utang kay B, 10,000. Okay? 10,000. So sa ganitong senaryo, hindi puwedeng halimbawa sabihin ni A, meron lang siya ay 4,000, tanggapin mo na muna 'to, babayaran mo sa katapusan yung 6,000. Okay? Hindi puwedeng gano'n. Puwedeng sabihin, puwedeng i-insist ni creditor na hindi. Kailangan ko ay buong 10,000. So, puwedeng tanggihan ni creditor yung 4,000 na partial payment, okay? Kasi hindi puwedeng pilitin ni debtor si creditor na tumanggap lang nung 4,000 kasi yung obligation ay, 10,000, yan. So, gano'n din naman sa kabaliktaran. Si debtor hindi siya puwedeng piliting magbayad ng partial payment. Halimbawa ganito, si B nanghingi kay A, sabi ni B, "A, may pera ka ba diyan? Kaya akin na muna yung 4,000 bilang kabayaran dun sa utang mo na 10,000." Puwedeng tanggihan ni A 'yan, okey? Sasabihin ni B, "Magbigay ka na ngayon ng 4,000 tapos next week yung another 4,000 tapos next week yung 2,000." So, mapipilitan si A na magbayad ng installment. So, hindi rin puwedeng gano'n. Si A or si debtor, entitled siya magbayad base dun sa napag-usapan nila. Therefore, the creditor cannot force the debtor to make partial payments and vice versa, the debtor cannot force the creditor to accept partial payment. Okay? Yan. So, sulat natin yun, ha. So, creditor cannot force partial payment. Yan. Tapos si debtor cannot force or compel, okay,
accept partial payment, 'yan. So, hindi puwedeng pilitin ni debtor na tanggapin ni creditor yung partial payment kasi may karapatan si creditor na tanggihan 'yan at gano'n din naman si debtor may karapatang tanggihan kahit na sinasabi ni creditor na okey na yun, magbayad ka na muna sa katapusan na lang yung balanse. So, ang obligation kasi ay two parties yan, kailangan magkasundo sila. Kung ayaw pumayag ni debtor, eh, hindi puwedeng pilitin na magbayad, okey? Bakit siya connected sa 1233? Sabi kasi natin ang 1248 connected o related sa, 1233. So, why 1248 is connected to 1233, 'yan. Kasi pinapalakas pa lalo ng 1248 yung principle of integrity na tinutukoy nga sa 1233. So, sa 1233 pinapakita yung principle of, integrity of payment kung saan a debt is not generally considered paid unless the prestation has been completely delivered or performed. Ibig sabihin, hindi considered bayad ang isang obligasyon hangga't hindi completely nape-perform or nade-deliver kung ano man yung prestation. Ngayon, si 1248, it reinforces the principle. Mas pinapalakas niya, 'yan. The principle of integrity of payment under Article 1233. Sabi sa 1233, dapat kumpleto yung bayad. Sabi sa 1244, dahil kailangan kumpleto ang bayad, wala sa mga parties dapat ang pilitin ng isa't isa either to accept or to make partial payment. So kinonekta talaga 'to ng Supreme Court, yung two principle, explaining na yung integrity of payment kailangan may complete delivery habang yung 1248 tinutukoy naman yung ibig sabihin ng indivisibility. Pero may mga exception ito siyempre. So, may exception tayo sa general rule. Exception sa general rule, number one, kung halimbawa may stipulation, 'yan. May stipulation to that effect. Kung halimbawa, nagkasundo si A at B na yung 10,000 ay two installment, eh therefore puwedeng partial payment. Kasi may express stipulation na pinapayagan ang partial payment. So halimbawa, 10,000 in 2 monthly installment, 'yan. So therefore, hindi mo kailangan bayaran ng buo yung 10,000, puwede mong ibayad muna ay, yung kalahati, okey? Kasi equal installment, 'yan. Bakit pinapayagan siya magkaroon ng ganyang stipulation? Kasi nga may principle tayo ng autonomy of contract. So, the principle of autonomy of contracts, pinapayagan ang contracting parties na maglagay ng kanilang stipulation kung ano man ang gusto nilang ilagay. Basta hindi siya labag sa lamog sipap, okey? So, nire-recognize ng Supreme Court na puwedeng maglagay kung ano man ang gusto nilang stipulation, basta hindi siya labag sa lamog sipap, okey? Ayan. Tapos yung pangalawa, sinasabi na dito, partly liquidated and partly unliquidated. So, kapag ang utang is in part liquidated and in part unliquidated, puwedeng i-demand na ni creditor or puwede rin namang i-effect yung payment ni debtor yung liquidated part kahit na hindi na muna hintayin ma-liquidate yung unliquidated. So, when in part liquidated and in part unliquidated, okay, the creditor may demand, okay, and the debtor may effect payment of the former. Ibig sabihin, puwede nang singilin ni creditor yung kaya ng ibayad, yung liquidated, kahit hindi na hintayin muna yung hindi pa liquidated, without waiting for the liquidation of the unliquidated, 'yan. So,
Considered liquidated ang isang amount kapag fixed na siya or made-determine na. So, liquidated ibig sabihin, fix, napagkasunduan na or can be easily determined, 'yan. Halimbawa, may utang si A kay B, 10,000 tapos 5% nung, net income ng kanyang negosyo, okey? So, ito yung utang, 'yan. Okay, eh, dahil hindi pa naman tapos yung taon, hindi pa alam kung magkano ang net income, so hindi pa mababayaran yung 5%, pero yung 10,000 puwede niya ng bayaran. So therefore, puwede ng singilin ni creditor yung 10,000, puwede ng ibayad ni debtor yung 10,000 kasi liquidated na yung part na yun, okey? Ayan. Eh, sir, paano 'pag pumayag naman si creditor na tanggapin yung partial payment, puwede ba yun? Oo naman, hindi naman pinagbabawalan basta pumayag sila parehas. Although sinasabi sa Article 1248 na si creditor hindi puwedeng pilitin na tumanggap ng partial payment, hindi naman siya pinagbabawalang tumanggap kung sakaling gusto niyang tanggapin. Gano'n din naman si debtor. Hindi naman pinagbabawalan si debtor na magbayad kung sakaling mag-request si creditor basta okey sa kanya, may consent. Pero hindi siya puwedeng pilitin kung ayaw niya, okey? Ayan. Tapos itong Article 1248 talking about indivisibility, iba pa ito sa indivisibility ng obligation na tinutukoy sa Article 1225 and 1226. So, different from 1225 and 1226. Yan, iba pa ito dun sa divisibility ano, tsaka indivisibility. Magkaibang concept yan. Okay, so wag tayong malilito diyan. Dun kasi sa 1225, 1226, yung concept dun is yung prestation ay puwedeng physically divisible. Pero hindi automatically na puwedeng pilitin na although divisible siya ay puwedeng piliting i-deliver kung ano man yung kayang i-deliver kasi divisible siya. Ang pinag-uusapan sa 1248, ano yung nire-require as to the payment or performance, 'yan. So 'pag walang agreement, kaya nga sabi diyan, unless there's an express stipulation, dapat complete performance kasi yun nga yung general rule natin. Kung except na lang kung mayroong napagkasunduan na puwedeng installment, ayan. Another example, halimbawa si A nangutang kay B, okey, 1,000,000 'yan. Nung naningil si B, hindi nakapagbayad si A, so failed. 'Yan, due date, hindi nakapagbayad si A. Ngayon nagsampa ng kaso si B kay A, 'yan. Nag-file siya ng case laban kay A. So tapos, dun sa dun sa kaso, ang dinedemanda ni B kay A yung 1,000,000 principal, tapos merong actual damages, tapos merong moral damages. Kaso hindi pa determined ng court whether si B is entitled ba sa damages. Kung entitled, magkano yung damages. Ngayon nag-offer si A. Sabi niya, "Bayaran ko na muna yung 1,000,000 tapos hintayin na lang natin yung court kung magkano damages." Sabi ni B, "Wag, ayoko. Hintayin nating matapos yung decision ng court kung magkano ang damages ko." Puwede bang sabihin ni B yun? Hindi puwede. Kasi nga liquidated portion yung 1,000,000 dahil known yun, fixed yun, determinable yun. So, puwedeng bayaran na yun ni debtor kasi yun yung liquidated portion kahit hindi na hintayin ma-liquidate yung unliquidated portion na tinutukoy yung damages. Okey? So yun, dito natatapos yung Article, 1248. Pinag-uusapan dito kung puwede bang magbayad ng partial payment. General rule, hindi. Kasi connected ito sa 1233. Sabi kasi sa 1233, ang utang ay hindi considered paid unless nagawa na completely yung performance or yung delivery, okay? Which is talking about sa integrity of payment. So, ang rule natin, the creditor cannot force partial payment, okay? Tapos si debtor cannot force to accept, partial payment kay creditor. Hindi puwedeng pilitin ni debtor si creditor na tumanggap ng partial payment. Except na lang kung nagkasundo sila o kaya naman may liquidated portion tapos may unliquidated portion, yung liquidated puwede na yang singilin. Okey?
So yun, I hope meron akong nadagdag na bagong learning magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo nalito ka ng kaunti yan, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Tapos pa-like na rin, pa-share and subscribe para marami pa tayong matulungan. Yung lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!